Hi, good morning. Ang isa sa mga pinaka-problema ng mga taong nag-develop na ng anxiety disorder is binabantayan nila na baka maulit-ulit yung nangyari sa kanila the first time. Sa totoo naman, it's very scary. Nakakatakot naman talaga, no? Lalo na kung hindi mo naiintindihan yung nangyayari sa iyo. Andiyan yung pagkabog ng dibdib na halos lumabas na sa iyong dibdib, yung hirap mo sa paghinga, yung impending doom, nakala mo mamamatay ka na sa oras na yun, sa araw na yun, no? Paninigas ng muscle, pagkataranta. So panic attack talaga. So nakakatakot naman talaga, no? So ang mangyayari, dadalhin ka sa ER or kadalasan dadalhin sa ER. Ang problema lang pag yung mga taong wala talagang pera at hindi makapag-ospital, no? But well, ang good news is you're still watching this video. Ibig sabihin, maaring panic attack lang talaga. Kaya importante talaga yung pagpapadoktor kasi sila ang magsasabi sa inyo kung talagang wala naman kayong sakit talaga physically, no, at mental lang, right? So again, may babalik ko lang, no, ang pinaka major na problem at naglalagay sa iyo sa loop ay ang pag-aabang mo na baka mangyari ulit yung nangyari sa inyo for the first time. Okay? So, ngayon, paano natin aayusin yon? By the way, my name is Jeremy. I am not a doctor. I am not a health professional. I am not a practicing psychologist. No? Klarong-klaro po yan. Sinasabi ko yan sa mga videos ko, lalo na dati madalas. Ngayon, nakakain kasi ng oras. But again, from time to time, I'm gonna say that. No? Ano meron ako? Ako po ay graduate din ng BS Psychology. Yan din po ang kurso ng mga psychologist. Okay? Hindi nga lang ako nagtuloy sa pagpa-practice ng BS Psychology, no? Ako po ay nag-aral sa Australia ng Cognitive Behavioral Therapy. So, hindi po lahat ng psychiatrist at psychologist merong CBT certificate. Ako meron. Okay? So, klaro yan. You can check that sa CBT Australia. Hanapin niyo yung pangalan ko dun at ako ay may certificate no? So ngayon, bakit ako graduate ng psychology at gumagawa ako ng mga video na ganito at ba't ako mayroong CBT? Yun po ay pang personal na gamit ko lang. Okay? Kaso sa realize ko, sayang naman tong kaalaman ko. At lalo na yung mga taong naghihirap talaga na manage ko na yung anxiety base sa aking sariling experience kasi meron ako mismong anxiety at ako'y na-paralyze talaga dahil walang mga ganito dati, no? So lalo na pag wala kang alam at hindi mo nangyayari kung ano yung science, no, behind anxiety at yung biology natin, talaga matotorete ka. So talagang nag-aral ako and now I'm sharing it with you, no? So pwede ako makausap because ako po ay may certificate naman ng cognitive behavioral therapy, pero not as a psychologist, no? As a coach lang, kumbaga trainer, no? Parang halimbawa, kung ikaw ay nagji-gym, may trainer ka sa gym, 'di ba? Boxing, may trainer ka. Kahit nga feng shui, nagbabayad pa kayo para lang sa feng shui. So ganun lang 'yung sa akin, para klaro tayo. Pero ang kagandahan sa akin, ako'y trained sa science. Hindi ako basta-basta naniniwala sa mga opinion lang. Kailangan may mga evidences tayo. 'Yun 'yung kagandahan sa akin. So kung tatanungin ninyo, mahal po talaga ang cognitive behavioral therapy. Umaabot yan ng 6,000 per session, no? Per session kasi scientific siya. Kadalasan sa mga nakakausap ko, isang session lang, ayos na. So, gano'n, ano. Pero ang good news, dahil nga mahal siya masyado, kayo po magpipreso. Pwede nyo kausapin. Kayo magpipreso kapag fair sa akin. Ibig sabihin, fair doon sa aking certificate kasi hundreds of thousand yung binayad ko doon. Nagbiyahe pa ako sa Australia. Yung experience ko at yung mga pinag-aralan ko pa, no, ng mga neuroscience and all, dapat fair doon. Kapag fair sa akin, sige, pagbibigyan kita. Huwag nyo nang tiisin. Kasi bakit kayo magtitiis samantalang kung ilang sessions lang naman, ayos na yung for the rest of your life, di ba? So anyways, mabalik na tayo. So anong gagawin?
Isa lang ito sa mga madidiscuss natin kapag tayo nag-usap. No? So anong gagawin? Okay. So ang tatandaan ninyo, hindi lang po dapat yung panic na nangyari sa inyo, sa inyong kwento. Okay, so nagpanic kayo. Ngayon, natatakot kayo, baka bumalik ulit, baka bumalik ulit. So, kung babalikan ninyo yung talagang nangyari, nagpanic talaga naman kayo at lumabas yung mga simptomas na hindi magaganda na sinabi ko na kanina, no? Pero kung titingnan mo yung ending ng kwento na yon, kung ikaw ay nagpa-ER, chinek ka sa ER, tiningnan lahat ng iyong organs, I don't know kung lahat, no? Yung iyong, kung depende sa symptoms mo, lungs, puso, ini-ECG kayo, blood, no? Yung mga dugo, tiningnan lahat. At sinabi normal, pinauwi kayo. Ganun lang, okay? Tumaas din yung BP ninyo, pero mamaya-maya, bumalik na sa normal. So ang ending, pinauwi lang kayo. So anong ibig sabihin nun? So ibig sabihin nun, dapat ang kwento ninyo, nagpanik ako, grabe, makamatay na ako, sama-sama na pa. Pero nung dating ko sa ospital, sabi ng doktor, normal lahat. So, kung normal lahat, pinauwi lang ako, nagbayad lang ako ng mahal, nakakainis. Hindi, pero pag first time, kailangan gawin talaga yun. Parang nga malaman ninyo na wala talaga kayong physically na sakit. No? So ang kwento dapat, so pinauwi na ako. So ngayon, kapag ngayon, siyempre inaabangan mo na baka mangyari ulit. Ngayon, dapat isipin ninyo na kung mangyayari ulit yon, pauwiin lang din kayo ulit. So therefore, may dapat bang katakutan kung lumabas yung mga simptomas na yon? Now that you're understanding this, yan po ay natural na reaction lang sa takot. Halimbawa, ganito lang yan, nakakita ka ng, naglalakad ka dito sa amin, sa gubat, nakita ka ng sawa, lalo na kung madilim. Oh my God! So, tibok yung puso mo, kabog-kabog, namutla ka, nanginig ka, takot ka, hinood mo hininga mo, or bumilis yung hininga mo. Siyempre, nagpanik ka na, di ba? Mamamatay ka na kasi may sawa eh. Grabe, takot mo. And then na-realize mo, ay, hindi pala sawa, ugat lang pala ng puno. Ugat lang pala ng puno. So ano mangyayari dun sa naramdaman mo sa katawan? Magsasubside din. Kasi na-realize mo that you are not in danger kasi ugat lang ng puno. Pero yung utak kasi natin, pinerceive niya na baka makagat ka ng sawa or malingkis ka ng sawa o kung ano man. So nakita niya, kala niya nasa danger ka. Kaya niya pinalabas yung mga simptomas sa iyo para makatakbo, makalabas ka. So pinatibok niya yung puso mo para mapukpok mo o tumakbo ka. So yun ay natural lang na reaction talaga ng katawan natin. So you need to understand that there's nothing wrong with you. Lalo na po kailangan na-assure na tayo ng doktor na wala talaga tayong sakit sa pangangatawan. So yun ang importante doon. At masabing mental lang. So ngayon, kailangan mo pa bang abangan ulit? So ngayon, sasabihin mo sa sarili mo, baka mangyari ulit yung kinatakutan ko. Kailangan mo rin tandaan na kung mangyayari ulit yun, pauwiin ka lang din at sasabihin normal at wala ka sa danger. Umuwi ka na, magbayad ka na doon. So ulitin mo, nga, no? Nangyari lang yun kasi natural lang pala na natakot ako kasi hindi ko alam nangyari sa akin, kaya natakot ako. Pero nung nalaman ko na wala pala ako sakit at yun pala ay tinatawag na panic attack lang, hindi pala ako dapat matakot doon. Kasi natural lang na reaction ng katawan yun. Kapag may sunog, may lindol, nagpapanik tayo. Ang problema nung nangyari sa inyong yon, wala namang sunog, walang lindol. Ang gumawa lang ng takot, kaya kayo natakot, yung sarili ninyo. Inisip nyo, hala, bakit kumabog yung dibdib ko? Heart attack to. Hala, masostroke ako, ba't ako nahihilo? So, ikaw ang naglagay ng sarili mong sunog o rason para matakot kayo. Kaya nag-react yung katawan ninyo. So, madali lang ayusin yan, no? With science. So, pag-usapan natin, message me, huwag na kayo magtiis. Okay? Huwag na kayo magtiis. Bye!